Sama-sama tayong magiging karakli. Anumang oras mula ngayon, inaasang darating na sa The Hague, Netherlands, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At mula sa airport, dadalhin siya sa detention facility ng International Criminal Court na lilitis sa kinakarap niyang kaso na murder as a crime against humanity. Pero bago maibiyahe kagabi, naging tensyonado ang mga tagpo sa Villamor Air Base. Saksi, si Ian Cruz. Yung mga ganun na reaction, expected video yan kasi pamilya. Pasado alas 8 kagabi, bago ilipad pa the Netherlands ang inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte, mataas na ang tensyon sa Villamor Air Base. Iginigiit ni Police Major General Nicolas Torre na sumama na sa kanila ang dating Pangulo papunta sa naghihintay na eroplano. Pero hinihintay raw ni Duterte ang anak na si Vice President Sara Duterte. Sabi mo sir, ito lang sir, 8:30 na sir. May hinihintay ako ng anak. Hindi, siya. Ako ang humingi ng testigo. Ang anak ko pupunta dito. Kasi President, hindi darating yun. Kasi, Kung gano'n, okay lang. Kung hindi niyo papasukin, make it clear. yes sir, hindi papasukin sir. Hindi ninyo, ikaw, Yes sir. hindi mo Upon my orders. hindi mo pinapasok. Yes sir, upon my orders sir. Ang sabi ko, ang abogado ko, ang anak ko na babae. They can visit you at your detention center sir. Yes. Mas lalo pang naging tensyonado nang arestuhin si dating Executive Secretary Salvador Mijaldea dahil pinipigilan niya ang pagkuha kay Duterte. Ang ginawa ko, nakatayo na ako dito. Sir, bitawan mo ako, sabihan mo na. Ayan sir, bitawan mo na ako, address ako, bitawan mo ako. You have the right to remain silent. Everything you say can and will be used against you in the court of law. You have the right for an attorney. If you cannot afford an attorney will be according to you. Do you understand this right? You are under arrest for obstruction of justice, 1829, sir. Let's go. Sige. Bosas, please. Bosas. Bosas. Ang sinasabi ni Mijaldea, mahina raw ang dating Pangulo para sa mahabang biyahe. Sa huli, sumama rin si Duterte pero hindi kasama ang partner niyang si Hanilet Avancenia at anak na si Kitty. Hindi mo pwede makausap sandali ang asawa ko? Mag-alas 9 ng gabi, naisakay sa Gulfstream 550 private jet ang dating Pangulo. Kasama niya si Mijaldea. Sabi ng isa pa sa abogado ni Duterte na si Attorney Martin Delgra, may kasama ring nurse at personal assistant ang dating Pangulo. Pero mag-alas 11 na ng gabi nang lumipad ang private aircraft. Sa flight path dito sa Flight Radar app ay makikita na yung sinakyang eroplano ni Pangulong Duterte mula Maynila hanggang Dubai, United Arab Emirates ay tumagal ng 9 na oras at 1 minuto bago nga nakalapag para sa isang layover. At mula naman doon sa Dubai ay magtutungo yung eroplanong yan dito sa bahagi ng Europa, partikular dito sa Rotterdam na malapit sa The Hague sa The Netherlands kung saan naroon ang ICC. Pasado alas 8 ng umaga, Manila time, dumating sa Dubai ang eroplano para magpagasolina. Nakausap pa ni Duterte ang anak na si Kitty paglapag sa Dubai, base sa IG post ng nakababatang Duterte. May mga pinost din sa Facebook page ni Senador Bongo na mga larawan ng dating Pangulo habang nasa Dubai. Bago mag-alas 4 ng hapon, oras sa Pilipinas, lumipad na ulit ang eroplano papunta sa Rotterdam The Hague Airport. Madaling araw-oras sa Maynila sila, inaasahang darating doon. Ayon sa isang source, humiling ang pamilya ni Duterte sa Embahada ng Pilipinas sa The Netherlands na alalayan siya pagdating ng The Hague. Pero hindi raw pumayag ang ICC dahil sa issue ng seguridad. Base sa protocol, ite-turn over ng mga otoridad ang dating Pangulo sa mga kinatawan ng ICC. At agad siyang dadalhin sa ICC Detention Facility. Base sa website ng ICC, kompleto sa pasilidad ang detention center. Ang magiging selda ng detainee may sariling CR, lamesa, kama, pati na telebisyon at intercom. May access din ang detainee sa gym, sports facilities, kusina at computer. Base sa protocol, sa selda na isasagawa ang booking procedure para sa dating Pangulo.
Habang binibiyahe si Duterte, dumulog sa Korte Suprema ang mga anak niyang sina Davao City Mayor Baste at Kitty. Hiling nila sa magkahiwalay na petition for habeas corpus, utusan ng pamahalaan ng Pilipinas na ibalik at iharap sa kanila ang ama. Hindi pwedeng maging batayan ng pag-aresto at pagdetina sa dating Pangulong Duterte ang ICC warrant of arrest dahil walang jurisdiction ang ICC sa ating bansa. Nagsagawa agad ng special raffle para sa mga petisyon at inassign sa isang member in charge para masimula na ang pagtalakay at deliberasyon. Nanindigan naman ang Justice Department na nasunod ang legal procedures sa pag-aresto, pati protocols para matiyak ng due process at pagprotekta sa mga karapatan ni Duterte. Hindi naman pinagbigyan ng Korte Suprema ang hiling ng dating Pangulo at Senador Bato de la Rosa na agarang bawalan ng gobyerno ang makipagtulungan sa International Criminal Court at Interpol. Sabi ng Korte, bigo ang petitioners na mapatunayang may malinaw at hindi maitatangging karapatan o pangailangan na maglabas agad ng TRO. Pero binigyan sila ng hanggang 10 araw lang para magkomento. Ang sabi ng isa pang abogado ng dating Pangulo, hindi na uubra ang mga petition for habeas corpus sa mga anak ni Duterte. Sa tingin ko, hindi na workable yung petition for habeas corpus yan dahil nandun na, nilipat na eh. That petition for habeas corpus went with yung prayer for a temporary restraining order para sana ay mapigil nila ang pagkuha kay dating Pangulong Duterte. Wala, hindi nila hinintay. Ayon din sa isang legal expert, maaaring ituring ng korte na moot o wala ng saysay ang mga petisyon. Kung dapat bang pigilan, ano pang pipigilan natin? I mean, that's the simple way to look at the mootness of that. Kaiman, pagkakataon rin anya ito para linawin ng korte ang ilang tanong patungkol sa ICC at pakikitungo ng Pilipinas dito kahit hindi na miyembro. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Bumiyahe na rin papuntang Netherlands si Vice President Sara Duterte na tinawag na state kidnapping ang ginawang pag-aresto sa kanyang ama. Ang tugon ng palasyo sa banat ng Vice Presidente sa pagsaksi ni Marisol Abduraman. Kahit anong pakiusap, hindi pinapasok si Vice President Sara Duterte na dumiretso sa Villamor Air Base pagdating niya mula Hong Kong kagabi. Yan ang hindi ko alam dahil hindi nila ako pinapapasok dito sa airbase. Nakiusap ako kung pwedeng makausap ko personal si former President Rodrigo Duterte para mabigyan ko siya ng instructions and then makabigay din siya ng instructions sa akin. At sabi dito, kanina pa kami dito, more than 30 minutes na, si General Marbil daw ang in charge ng buong Villamor Military Air Base ngayon. Nanatili siya sa labas ng airbase kasama ng mga taga-suporta ng kanyang pamilya na nagtipon-tipon doon kagabi. Hindi raw lubos maisip ng bisi ang nangyari. Pugod sa pamumulitika, tinawag niyang state kidnapping ang pag-aresto sa kanyang ama. Nakakalungkot. Nakakalungkot dahil saan ka ba nakahanap ng bayan na yung kanyang citizen mismo ibibigay niya sa dayuhan. Nakakahiya bilang isang Pilipino. Nagkausap kami kanina pero medyo choppy kasi yung signal dun sa loob kasi ginajam yung signal. Sabi niya na wala tayong magagawa. Parang the way I say it, sabi niya, it's that's life, kaya sera-sera. But then I told him na some instructions on what to say and what to do. Pero sa totoo lang, dapat hindi talaga yan umalis ng bansa. Gate ni VP Sara, may mga prosesong hindi nasunod sa pag-aresto at pagdala sa ama sa ibang bansa. Hindi ko rin naman magawa na iwanan ang ating dating Pangulo. Hindi dahil tatay ko siya, pero dahil hindi ko matanggap na nagiging doormat tayo ng mga dayuhan. Very personal. Nakikita nyo naman. Nakafile sila ng impeachment ng ang basis nila is hearsay and gossip. Sobrang lakas ng block voting ngayon. Lumalakas at nagsusnowball yung block voting ng
9 candidates ng PDP laban. Pinabulaanan din ni VP na nanghingi umano ng political asylum sa China ang ama. I was there in Hong Kong. Wala siyang kausap from the Chinese government. And in fact, sabi niya, kung maalala niyo, 4 p.m. yung flight niya sa Cathay Pacific, di ba? Sabi niya, agahan natin ng 7 a.m. Para makabalik na ako sa Pilipinas. That was willingly surrendering himself to the jurisdiction of Philippine authorities, not the ICC. Dahil di na nakita at nakausap man lang ng bise ang ama, desidido siyang sundan ito sa The Hague, Netherlands. Meron na pong arrangements kasi kailangan ko kausapin yung mga abogado doon kung saan man siya dalhin. Pupunta kami, ako, at pupunta yung mga abogado and doon kami mag-uusap kung ano yung mga gagawin. Kaninang umaga, bumiyahe na siya patungong The Netherlands. Sa Dubai din ang layover ng bise at inaasahang dadating sa Amsterdam bukas. Ang kapatid na si Congressman Paulo Duterte, sinasabing lumipad na rin para puntahan ang ama. Kanina inilabas ng Kamara ang kanyang travel clearance, papuntang The Netherlands at Japan. Sinagot naman ng Malacanang ang pahayag ng bise na state kidnapping ang nangyari anya sa dating Pangulo. Paano po magiging kidnapping kung may warrant of arrest? It was issued by an authority, by the court. Kompleto po tayo ng papel. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Handa raw samahan ni Senador Bato de la Rosa si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague. Buong araw hinanap si de la Rosa kahapon pero giit niya ngayon, hindi siya nagtatago. Saksi si Darlene Cay. We will not stop until the last drug lord, the last financier, and the last pusher have surrendered or put behind bars. Or below the ground. Nang ilunsad ng nooy Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang gera kontra droga, ang pangunahing tagapagpatupad nito, ang kanyang unang PNP chief at ngayon senador na si Ronald Bato de la Rosa. Kaya nang mag-imbestiga ng International Criminal Court sa War on Drugs kung saan libo-libo ang namatay, dawit din si de la Rosa. Ngayong pinaaresto na ng ICC si dating Pangulong Duterte, si de la Rosa naghahanda na. Sabi niya sa isang Facebook post kung nasubukan na lahat ng legal remedy pero hindi pa rin umubra, ayaw niyang mahirapan ang kanyang pamilya. Handa raw si De La Rosa na samahan ng dating Pangulo para raw maalagaan niya ito. Pagpaparest ako pag may arrest warrant na, paano ko entertainin nila doon kung wala ko sarado pa rin, hindi ko mapasukin doon. Kung meron, din ready ako. Nasa Mindanao raw ngayon si De La Rosa na nagpaliwanag kung bakit hindi siya makontak kahapon sa gitna ng pag-aresto kay Duterte. Nagkampanya ako sa mga bundok-bundok ng Surigao at Tagusan. Pinatay ko ang phone ko dahil busy kami doon sa pag-asikaso ng aming petition. Kasi kung dami tumatawag, mahirapan kami. Hinahabol namin yung petition namin eh. Sabi ni De La Rosa, siya raw ang naatasang mag-asikaso sa petisyong humihiling ng TRO mula sa Korte Suprema dahil natunugan na raw nila ang paglabas ng arrest warrant ng ICC. Yeah, I've been expecting it already dahil kahit pa paano meron man tayong sariling intel din. Kung sa day na sa Hong Kong kami, madaling araw yung flight ko dapat, hindi ko na tinuloy dahil nakatanggap ako ng info na yun nga, may warrant na kami. Sabi ko, hindi na ko tutuloy para sakasuhin ko. Kaya yung cellphone ko, inop ko dahil daming tumatawag. Ngayong matagumpay ng naisilbi ang arrest warrant, hindi na itago ni De La Rosa ang sama ng loob laban kay Pangulong Bongbong Marcos na nangako raw noon sa kanila na hindi makikipagtulungan sa ICC. Feeling betrayed. Betrayal to the max. Very vivid pa sa aking memory. When he told me, nung nag-usap kami sa Malacanang, na never siyang mag-cooperate sa ICC. Talagang sinabi niya sa akin, hindi ako mag-cooperate sa ICC dahil after ninyo, baka kami na naman.
Sa pahayag kagabi ng Pangulo, sinabi niyang hindi raw tumulong sa ICC ang gobyerno at sumunod lang sa obligasyon nito sa Interpol. Pero hindi kumbinsido rito si De La Rosa. That's a very flimsy alibi that only goes to show that talaga sila interesado na i-commit si President Duterte doon sa ICC. President ka ng Pilipinas, kaya mo naman sabihin na you can reject. Masyado silang atat na atat. Huwag na gawing excuse yung Interpol na yan. Napakababaw yan, napakababaw. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ng palasyo ukol dito. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kayang, inyong saksi. Habang ibinabiyahe patungong Netherlands, si dating Pangulong Rodrigo Duterte nagtipon-tipon sa iba't ibang bahagi ng Mindanao at Visayas ang kanyang mga taga-suporta. Saksi, si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Nagtipon sa iba't ibang lugar ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang mga taga Davao sa Rizal Park nagsama-sama. May mga bumusina. May mga nagtirik ng kandila at nanalangin. Ang iba, di napigilang lumuha habang pinanonood ang pagsakay ni Duterte sa eroplano. Sa Cotabato City, tinatayang 4,000 Duterte supporters ang dumalo sa idinaos na Peace Rally. Bago yan, nagkaroon sila ng Unity Walk mula sa Parang Road, Magallanes Road hanggang sa City Plaza. Ang mga pulis, mahigpit ang ipinatupad na seguridad sa lugar. Biglaan lang po ito. Nag-umpisa yung rally. After Tarawi po, yung breaking of fasting. Daan-daan naman ang dumalo sa prayer rally sa General Santos City. That I will pray for you. May mga nagtipon din sa Cagayan de Oro City. Sa Cebu City, emosyonal na kumanta at nagdasal ang mga taga-suporta ni Duterte. Duterte! Pero hindi lang ang mga taga-suporta ni Duterte ang nagsama-sama. Dahil nauna lang nagtipon sa Fuente Osmeña Circle ang ilang grupo kasama ang mga kaanak ng umunoy mga biktima ng extrajudicial killings na iniuugnay sa droga at red tagging. Ikinatuwa nila ang pagdakip sa dating Pangulo na simula na raw ng pagkamit nila ng hustisya. Ang among hustisya dili lang kutob sa pagdakop sa former president, kundi pagpriso o pagpaningil mismo sa tinuray nga hustisya. Para sa GMA Integrated News, ako si Efren Mamak ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Umaasa ang mga naulila na mabiktima ng umano'y extrajudicial killings na magtutuloy-tuloy ang proseso at mapapanagot si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Si Duterte may due process. Yung mga anak ko na pinaslang yung anak ko, wala pong due process. Para sa mga naulila ng mga biktima ng mga umano'y extrajudicial killing sa Duterte drug war, tila nagsisimula pa lang ang daan sa pagkamit ng hustisya sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa alegasyong crimes against humanity. Duterte panagutin! Ikulong! 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 Hiniling nilang mapanagot si Duterte. Kabilang sa mga naghihintay, ang byuda ni Michael Lee na pinaslang noong March 20, 2017. Hindi siya makulong siya. Hindi po kami titigil. Ang ilan, pinupulaan ang pagkakaiba sa trato sa sitwasyon ni Duterte at sa kanilang mga mahal sa buhay. Umiiyak po ako dahil masaya dahil nahuli na nga si Duterte. Napakaswerte niya po dahil siya ay binigyan ng karapatan upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit sa amin pong mga mahihirap na mga biktima, wala pong binigay na ganong karapatan. Hindi po ako kontento na si Duterte lang po yung mananagot. Dapat po lahat po ng mga kasangkot po ni Duterte. Ang human rights group na PARA o Philippine Alliance of Human Rights Advocates na isa sa pinakaunang naghain ng reklamo laban kay Duterte para sa mga umano'y extrajudicial killings, masaya sa pagkakaaresto sa dating Pangulo. Umaasa silang meron silang aasahang katarungan. Ang nagulat kami ay doon sa bilis ng pangyayari. Pero the fact na nag-engage kami sa iba't ibang mechanism, sa paghahanap namin ng justice nga para sa mga biktima, siyempre, umaasa ka na merong aabutin ito.
Ang tanong nga kung kailan at gaano katagal. Base sa datos ng PIDEA, mahigit 6,000 ang napatay sa anti-drug operations mula 2016 hanggang 2022. Pero paniwala ng ilang human rights groups, higit pa riyan ang bilang, kabilang na ang mga kaso ng umano'y EJK. Sa ngayon, hindi bababa sa 3 kaso ng pagpatay kaugnay sa drug war ang nauwi sa conviction o paghahatol sa ilang pulis na sangkot. Hindi matanggap ng isang naulila ng EJK na pinagmumukhang biktima si Duterte ngayon. Kung ano man yung nararanasan mo ngayon na hirap na sinasabi ng mga anak mo, naranasan din namin yan. Mas higit pa. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Bago sa saksi, 60 pamilya ang nasunugan sa Parañaque City at isa sa tinitinang sanhi ng sunog na pabayaang sinaing. Saksi, si Nico Wahe. Pasado alas 4 ng hapon kanina nang makuha na ng residenteng ito mula sa rooftop ang nasusunog na bahay sa Barangay BF Homes, Parañaque City. Ilang saglit pa, ganito na ang nangyari. Mas lumaki at kumalat pa ang apoy. Ayon sa isang residente, sa katabi nilang bahay nagsimula ang apoy. At nang tanongin niya raw ang may-ari kung anong pinagmulan. Nagsimula po yung sunog dahil po sa sinaing po, naiwan po yung sinaing. Hanggang sa hindi po napansin. Kumalat po kasi mabilis na ng pangyayari dahil po puro kahoy po yung mga nasunog po. Hanggang sa umabot na po sa bahay namin. Agad daw silang lumikas at tumakbo palabas. Lahat naman po ng parents ko, naligtas naman po at may naisalba naman po kami kahit papaano. Ang residente namang ito ang siyang nag-video sa rooftop. Inunang sinalba ang mga alagang hayop gaya ng pusa, aso at ilang manok. Pero may mga manok na hindi na kinaya. Bumilis agad ang apoy. Lumakas ang apoy Tapos? Ayun, nagpanik ang mga tao. Nakapwesto kami ngayon sa isang rooftop dito sa Masville, Barangay BF Homes, kung saan sa likuran ko makikita nyo yung bahay na yon na pinagmulan daw nitong malaking sunog na ito na nasa ika-4 na alarma na. Masisikip yung kalsada rito sa Masville at maging yung eskinita papasok rito sa mga kabahayan rito. Malakas din ang hangin na siyang talagang nagpapahirap sa BFP at sa mga fire volunteer. Ito pong area na ito sa Masville, talaga pong wala po talagang access dito. One way in, one way out. Ayon sa BFP, mahigit 30 bahay ang natupok ng apoy. Nasa 60 pamilya naman ang naapektuhan. Nasa 375,000 pesos ang halaga ng natupok. Wala namang lubhang nasugatan sa sunog, maliban sa ilang minor injuries sa mga residenteng tumulong sa pag-apula sa apoy. Patuloy pa nilang iniimbestigahan ang tunay na sanhi ng apoy. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. 3 babaeng judge ang hahawak sa pre-trial stage ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. At kung matutuloy ang paglilitis kay dating Pangulong Duterte, posibleng siya po ang kauna-unahang dating Asian head of state na lilitisin ng ICC. Saksi, si Maki Pulido. Madaling araw kanina kinumpirma ng International Criminal Court ang arrest warrant na inisyu ng Pre-Trial Chamber 1 laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang kasong kinakaharap niya, murder as a crime against humanity, na isinagawa umano sa Pilipinas sa pagitan ng November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. Ayon sa ICC, oras na mailagay sa ICC custody ang isang suspect, isa-schedule ang kanyang initial appearance hearing. Bahagi ito ng pre-trial stage kung saan 3 pre-trial judges ang kukumpirma sa identity ng suspect at titiyaking nauunawaan niya ang kaso laban sa kanya. Matapos dinggin ang prosekusyon, depensa at legal representative ng mga biktima, magpapasya ang mga judge kung may sapat na ebidensya para ituloy ang paglilitis. Ayon sa ICC, kadalasang nangyayari ito sa loob ng 60 araw. 3 babae na may mahabang karanasan sa hudikatura at human rights law ang mga hukom sa Pre-Trial Chamber 1 na humahawak ngayon sa kaso ni Duterte ayon sa website ng ICC. Kapag lilitisin na ang kaso, magbubuo ng trial chamber at magkakaroon ng mga bagong hukom. Sa mismong trial stage, kailangang patunayan ng prosekusyon na guilty beyond reasonable doubt ang akusado. Pwede raw umabot sa hanggang 30 taong pagkakakulong ang sentensya, pero may mga pagkakataong pwedeng life sentence ang sentensya. Pwede namang iapela ang desisyon. Maaari ring mag-utos ng reparation o danyos para sa mga biktima.
Habang nililitis ang akusado, pwedeng mag-apply ito para sa interim release. Kung marireject, maaari ang ma-review kada 120 days. Average time daw or period ng hearing sa ICC ay 8 years. Yung isa sa pinakamatagal, 10. Pero isa naman sa pinakamabilis, 2 years. Depende din yan kung gaano ka litigious o gaano ka contest ng Duterte camp yung mga charges sa kanya. 4 na malulubhang krimen ang nasa jurisdiksyon ng International Criminal Court: genocide, war crime, crime of aggression at crimes against humanity na kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi pinangingibabawan ng ICC ang mga regular na korte ng mga estado. Papasok lang ito sa eksena kung hindi kumikilos ang estado o hindi tunay ang hangarin nitong mapanagot ang mga individual sa likod ng mga malubhang krimen. Ang ICC is not actually meant to try all sorts of crimes, no? It's not a substitute to domestic courts. Ang kanyang mandate is only to try yung pinaka-heinous, yung pinaka-grabe, yung tinatabi na krimen laban sa sangkatauhan. Noong March 2019, panahon ng Administrasyong Duterte, umatras ang Pilipinas mula sa Rome Statute. Pero sabi ng International Criminal Court, dahil naganap ang mga di umano'y krimen habang miyembro pa ang Pilipinas, may jurisdiction pa rin ang ICC sa kaso. Merong provision sa Rome Statute, ito yung Article 127. Kung nasimulan na before naging epektibo yung withdrawal, hindi na magagalaw yon or magpapatuloy pa rin yon. Otherwise, madaling tumakas kasi mag-withdraw ka lang. Kung matuloy ang paglilitis sa dating Pangulo sa detention center ng ICC sa outskirts ng The Hague sa Netherlands, siya idedetine. Pero kung masintensyahan siya, hindi siya roon ikukulong. Ayon sa ICC, isisilbi ang sentensya sa estadong itinalaga ng korte mula sa listahan ng mga state na pumayag tumanggap ng mga convicted na individual. Dito sasalalay yung ICC dun sa member states niya. So sa ibang bansa? May mag-volunteer dyan. May pwedeng mag-volunteer na penal facility o parang Bucor nila. Dahil hindi na tayo member, we lost the chance na mag-volunteer ng bilibid. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Alas 12 ng hating gabi, oras dito sa Pilipinas, inaasang lalapag na sa Rotterdam Airport sa The Hague sa the Netherlands ang eroplanong lulan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At bago ang kanyang pagdating, nagtipon-tipon sa harap mismo ng ICC ang ilan sa kanyang mga taga-suporta. Hawak nila ang banner bilang suporta sa dating Pangulo. Magbubukas po ng 200,000 slots ang Department of Education para sa mga guro na nais sumailalim sa upskill artificial intelligence training. Saksi si Mark Salazar. Kasabay ng pag-usad ng teknolohiya, partikular ng artificial intelligence, hindi dapat mahuli ang mga guro ayon sa DepEd. Kaya magbubukas ang DepEd ng 200,000 slots sa libreng upskill AI training para sa mga guro. The use of AI will be mandatory. It would be like the ability to use a computer and maybe even more. So that's why, sabi nga, your job may not be under threat, but someone with AI who knows more about AI you might be under threat from that person. So, ang gusto natin, lahat ng teachers natin can be AI savvy. Joint project ito ng DepEd at ng isang online platform sa harap ng banta sa trabaho ng mga taong hindi hahabol sa teknolohiya. You may not change your role, but your role is changing on you. AI is accelerating that pace of change more than ever before. In the past 10 years, about 40% of our roles and skills changed. In the next 5 years, we expect that to go up to 70%. Ang gurong si Daisy Kimpo, matagal nang in-embrace ang AI technology sa pagtuturo at itinuturo na rin niya sa kanyang estudyante ang ethical use o responsableng paggamit ng AI. Ang amin lang ay may tamang direktiba, may tamang guidelines, very welcome kami na i-embrace ang tulong ng AI. Kahit ang math teacher na si Irene Rentoy, nagkusa na rin mag-aral ng AI. Mga kids ngayon, very na sila sa mga AI eh. So, syempre, pag ikaw teacher, wala kang alam about sa AI, maanuhan ka ng mga estudyante.
Minsan yung mga bata ngayon marunong na talagang gumamit ng AI, lalo na sa comprehension. Ayon din sa DepEd, may ginagawa na silang hakbang para magka-internet ang mga guro sa mga liblib na paaralan sa bansa. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Anim na puti sa araw bago ang eleksyon 2025. Kapayapaan, kabataan, kababaihan at kalusugan ang ilan sa mga naging paksa ng mga senatorial candidates sa kanilang kampanya. Saksi si Chino Gaston. Gustong repasuhin ni Congressman Erwin Tulfo ang Universal Healthcare Law. Mas malakas na proteksyon para sa kababaihan ang iginiit ni Congresswoman Arlene Brosas. Pinahalagahan ni Senator Pia Cayetano ang malusog at aktibong pamumuhay. Nakipagdialogo sa mga estudyante si Attorney Angelo de Alban. Hinimok ni Leody de Guzman ang mga kabataan na iwasan ang cancel culture. Si Senator Lito Lapid inikot ang ilang bahagi ng Leyte ngayong araw. Sa Antipolo City naman, nag-ikot si Manny Pacquiao kahapon. Development, Peace at Tourism ang isinulong ni Ariel Querubin sa Marawi. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston, ang inyong saksi. Malakas na hampas ng hangin at ulan ang gumulantang sa isang kalsada sa Florida sa Amerika nang tumama roon ng isang buhawi at kita rin ang mga nagliparang debris. Matapos ang paghagupit ng buhawi, tumambad ang mga nasirang puno, bahay at ilan pang kagamitan. Walang naiulat na nasaktan sa insidente. Wala na po sa panganib at patuloy ang pagbuti ng lagay ni Pope Francis. Ayon po yan sa huling update mula sa Vatican. Pero mananatili muna siya sa ospital at ginagamot ang Santo Papa dahil sa double pneumonia. Marami ang umaasa na makakadalo si Pope Francis sa mga pagtitipon sa pagtatapos ng Kwaresma. Nireveal ngayong gabi ang pinakamalaking twist at patunay na may collab sa bahay ni Kuya. Pero bago yan, nagpatuloy ang pag-open up ng mga housemates tungkol sa kanilang buhay sa likod ng camera. Naging emosyonal si Josh Ford na ibahagi ang kinasangkutang aksidente. I was part of a car crash nung March 2023. Hindi lang best friend ko sa kanila, mga kapatid na eh. You know, nawala sila. So ginagawa ko nito para sa kanila. Para sa sarili ko, para sa family ko, and para sa kanila and sa dad ko. Aminado ang mga housemate na dahil sa task na ito ni Kuya, naging close sila sa isa't isa. Ang madamdaming kwentuhan sinundan ng first ever collab challenge. Ang larong The House is Sinking at paggrupo-grupo ng mga housemate. At dito na rin inanunsyo ang biggest twist ni Kuya. Mula sa sandaling ito, isang kapuso at isang kapamilya ang magiging isang duo. Sila ay magsasanib puwersa dahil ang kapalaran ng isa ay kapalaran din ng kanyang kasama. Isang duo na kapuso at kapamilya ang tatanghaling big winners ng edisyong ito. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.